Good morning! Agaw lalangulan na Sabado. Pit sa 30 at bulan na Disyembre, Rizalde at Sayan agaw. Pangisilibra at pamatay o kamatayan, patay na datin o si national hero tayo, Dr. Jose Rizal. Maabig, magayagay, kabwasan at balang sinansakay, magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdungag, tira ito nga programa tayo sapay kuma, at da kayo iti nasyat nga kasasad, taptang aldaw, iti Sabado. The special edition, nasa programa tayo, i-Karma Health Option, kantabay kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano, yung mangiter na sare advice, nilira ada saray marakap yagawon, wala rin to kamalantan niya, lilik na antayo. Numambilang to kamanlara tay sakit yuratan gabayo, ya mampakonsulta ad ere, tawag kilabat. Ad 0968-677-7070. Jada saya ya nagagawa na kaplusan. Napaka lungkot na balita, Dr. Glenn, dahil marami na pong biktima ng mga paputok dito sa Maluwad. Meron na pong namatay dahil sa lakas ng pagsabog. So mas maganda siguro kung pagbigay kayo ng mga advice kung anong gagawin sakaling yung mga pasaway na talagang hindi mo mapigilan paputok ay masabugan ang kanilang mga kamay o maputulan, parte ng kanilang mga katawan ay sasabog, masusugat. Ano po ang dapat gawin natin dito, Dok, para maiwas tayo sa anumang malalang tulad ng titano o amputation or what? Yes. Good morning, Ariel. Good morning sa lahat na nakikinig dito sa DWIC. Maganda ito yung tanong natin dito sa season hazards katulad nga ng paputok. Sino ba dapat na sisiin natin dito sa mga paputok? Well, both sides nila, maraming kwento yan. Pero dapat pagsabihan din natin yung mga makers kasi yung mga gumagawa din ng paputok, alam nyo naman, dapat top quality yan. Kasi may mga paputok, alam ko naman din from personal experience, may paputok dyan na hindi magandang quality. Yung pagsisindihan mo pa lang, puputok ka agad ganun yun. So, miski na expert user, itong mga kabataan o yung adults din, mga marunong naman din. Pero kung very dangerous naman yung techniques ng mga manufacturer, delikado rin. So just be careful Siyempre pati itong mga regulators natin na yung magre-regulate ng use at kung saan pwedeng gamitin, dapat naman listo naman din sila. Pagdating naman ng itong injuries naman sa paputok, well, ang pinaka-importante naman kasi gawin ng emergency is yung because of yung effect nitong naputukan is most usually is mga burns Ganon yan Yan. Ang injury ng paputok galing sa burn, magre-result yan sa, yun nga, sabi niya, yung mga tetanus kasi para nakukulob na injury yan Kung hindi na-protect, kung hindi properly treated, walang proper first aid, at saka walang bakuna against yan yung mga tetanus na yan, mga bacteria, ay di tuloy-tuloy yan sa masamang infection hanggang sa pwede maging blood poisoning, okay? So yung mga serious burns naman, alam niyo naman sa burns may first, second, and third degree.
usually mga paputok is first and second degree. Usually hindi tayo umabot ng third degree, puro mga sunog sa bahay yan. Pero yan nangyayari because of yung yung sabihin natin side effects ng improper use ng paputok, nasunog tuloy ang bahay. Yun. Doon tayo nagkakaroon ng third degree burns. So yan, be careful na lang tayo sa mga paputok. Pero yung mga iba, natititano sila, Dok eh. No, yes. Kasi yan nga, ang nangyayari kasi ang tetanus sa improper first aid treatment eh. Tetanus is, ang masabi ko lang, is an opportunistic infection eh. Lumalago yan sa tetanus katulad ng mga, yan yung, ang organism niyan is tetanus botulinum, ganon. Malago yan sa yung low oxygen areas eh. Yung nakukulob, ganon yan eh. Pagka nakukulob yung infection, yung poor ang oxygenation sa tissue, diyan malago yung tetanus na yung microorganism, ganun yun. So, isang preventive measure is yun yung anti-tetanus na vaccine. Kailangan lagi yun basta may mga injuries. So nakakamatay din yun. Ayun, tama. Well, yung anti-tetanus, nadidevelop naman talaga ang tawag nito, yung immunity dyan. Basta merong updated na anti-tetanus vaccine na readily available sa yung mga hospitals and clinics. Okay. Ang telephone number po ni Dr. Glenn Soriano, 0916-672-6056. Ulitin natin 0916-672-6056. Pwede rin kayong mag-text o tumawag sa 0919-991-7956. Tama yung mga number na yan at salamat sa ito lang Christmas season, medyo marami talaga ako natatanggap ng mga calls and yung consultation via cellphone, okay? Well, anyway, medyo hingi lang ako ng pasensya sa mga tumatawag at mga nagte-text at medyo nababackup ako dito sa mga pero nakakarating naman ako within hopefully mga 48 hours sa mga sagutin nyo. Tanong nyo lang, text kayo, kung gusto nyo tumawag. Minsan di ako nakakasagot pero i-call back na lang ako sa inyo. Okay. Yun, very busy kasi si Doc. Minsan, marami siyang mga pasyenteng inaasikaso. Aside from that, nagle-lecture pa sa mga nurse o mga nurses na gusto mag-abroad. Yes. Side na projects natin yan. Anong yun? Anong araw yun? Well, actually, hindi naman regular eh. Nagkakaroon tayo ng mga yung ang tawag nito, orientation para sa mga gustong mag-abroad ng mga nurses. Kasi alam niyo yung process medyo complicated eh. Marami namang yung mga agencies at yung mga recruiters na nakakalito, okay, at saka very expensive din na process yan kung gusto nyo malaman yung tamang process at yung tamang expenses, kung ano dapat nyong iingatan, ayan, yan ang advice ko sa mga ganyan. Okay. Meron po tayong dito, reaction kaagad. Sinasabi dito ni Madam Melba Flores Serna, mula noong umiinom daw siya ng Ikarma ay naging itim daw siya, kung pag nagbabawas, itim daw yung lumalabas sa kanya. Okay, well, yung sa akin actually yung color of the yung stool, the feces is can really vary from the normal light brown color to the dark colors depending on the diet and the chemical reactions within yung mga nakain, okay? Isang typical example is yung dark colored stools, yung sinasabi natin, nanggagaling talaga sa yung mga dinuguan, gano'n. Sabihin natin, kasi kung na-oxidize ang stools, dinuguan, lumalabas talaga ng darker yan eh. Kasi kung alam nyo naman talaga is yung dugo, pagbaba, in the case of, itong example ko is yung gastric ulcers eh. Yung ulcer sa tiyan. Yung ulcer sa tiyan, meron talagang bleeding yan eh, nagdudugo. Pero yung dugo na galing sa tiyan, na sa taas yan, dumadaan yan ng intestine
hanggang sa maging dumi talaga ng tao yon, itim na. Kaya ang pag-diagnosis ng mga doktor sa mga itim na stools na lagi, hindi yung paminsan-minsan, usually mga diet lang yon. Pero kung laging, ang tawag na yung alkitran is yung nasa yung sa daan. Kung laging ganun ang dumi. Parang asfalto. Tapos yung merong correlated mga symptoms, yung laging sumasakit ang tiyan, mga weight loss, mga ganon. Minsan i-order ng doctors yung stool exam. Kung makita, no-note lang talaga yung doktor, tatanungin sa pasyente, nakita niyo ba ang kulay? Lagi bang itim? Kung gano'n yan, further workup, kasi isang sign yan ng gastric cancer dahil sa laging itim ang dumi. Ganun yun. So, laging may correlation yan. Hindi agad-agad matakot. Kung ano yung kinain mo, ganun din ang ilalabas mo. Yan, example ko talaga, dinuguan. Okay? Yun nga. Kung minsan nga, kung sobra mo kumain ng dragon fruits, pag nag-istol ka, kala mo, dugo yung nilabas mo. Kulay, pula-pula. Pala kulay ng dragon fruit. So, kung hindi sumasakit ang kanilang tiyan, that is normal. That is normal. Ano yun. Siguro napirsa rin ng ikarma yun para palabasin talaga. Yung isa explanation ko dun is yung cleansing yung cleansing. Kasi may mga, kung sabihin natin yung mga laman ng intestine hindi masyado nalilinis, hindi ang natin completely evacuated, evacuation ng large intestine, kailangan sabay-sabay, tuloy-tuloy ganun. Kung merong naiipit doon na matagal na hindi na fully evacuated, di itim na rin yun, ganun yan. So kung na-stuck na yun o na-imbak doon sa tiyan, kasi kung minsan constipated ka Ayun ang problema, constipation. Kung constipation ka, alam niyo naman, yung ang tawag ko din yung oxidative process, yung para bang, kung baga sa prutas yung hindi lang sa hinog, overripe. Yung overripe na lumalabas, hindi yung tamang kulay, bulok na, itim na. Ayun. So, kung may nararamdaman kayo, pa-check up lang kayo. Magdala kayo ng mga sample ng stools. Ipa-examine natin yan. Correct. At makikita kung ano yung epekto ng itim na produktong lumalabas sa inyong pagbawas. Okay. Kung minsan, sumasama nga, sabi nga ni doktor, dahil mayroon kang kala mo dugo rin o sinasamahan din ng dugo. Naku, yung mga gastric. Nagagasgas. Gastric cancer o mga ulcer, mga ganon. Pag dumudugo sa taas, yung tiyan mismo, habang bumababa yan, na-oxidize yung blood, nagiging itim nga. Pero kung fresh blood naman, yung may dugo, sabi ko, numero 1 sa akin yan, almoranas. Yun. So, okay. Ito ngayon, magandang pag-usapan natin dahil halos araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, mayroong okasyon. Kung minsan, pupunta ka dito sa isang okasyon, mamaya lilipat ka na naman, another okasyon. Pagkatapos, tuloy-tuloy yan na routine na ginagawa natin mula nung itong holiday season. So, ang lumalabas ngayon sa pag-aaral, mataas ang cholesterol, mataas ang mga blood pressure, at ang lumalabas pa rin na heart attack ang una ngayon na na-recorded na mataas sa sanhi ng pagkamatay ng tao. So, ano po ang mai-advise sa atin ngayon dito ni Dr. Glenn Soriano para makaiwas po sa ganitong mga klaseng sakit at symptoms, Doc? Well, actually, ito masasabi ko, itong yung holiday season, hindi natin talaga maiwasan na mag-enjoy, yung indulge in yung happiness, yung merrymaking, at saka syempre kasama dyan ang food. Kasama lagi dyan ang mga tatlong demonyong food na lagi ko sinasabi. Yung matatamis, yung mga maaalat, at yung mga high in cholesterol. Yan yung mga demonyo sa pagkain natin. Pero eto nga ang Christmas season, mahirap mo talagang tanggihan yung binibigay sa inyo ng libre ng mga host natin yan.
ay yung mga host natin dyan, talaga magbibigay siya ng lechon. Talaga magbibigay siya ng binagoongan. Talaga meron diyang matatamis na mga desserts. Okay? So, ang ano ko lang, on the good side, masasabi ko lang, at isa sa mga kabataan, alam nyo, hindi kayo aatakihin sa isang kainan o isang linggong party o isang buwan na happy-happy. Ganun yan. Alam nyo, ang mga heart disease, ng heart hypertension at diabetes, alam nyo, nagdi-develop yan over a long period of time. Yun ang tinatawag nating chronic diseases. Okay? Mag-i-start yan nung bata pa, mga 20, 30 years of age, na very poor ang lifestyle. Hindi natin pwedeng sabi, poor lifestyle. Alam niyo naman poor siguro, mas maganda yan na wala siyang pambili ng lechon. Ibang klaseng poor yan. Pero yung poor lifestyle na sinasabi ko, yung maluho sa lechon araw-araw, matamis araw-araw, at yung mga maalat araw-araw, yung may bisyo araw-araw, alcohol araw-araw, yan yung lifestyle na dapat natin i-moderate. Because after 5 to 10 years of abusive diets and abusive lifestyle, makikita nyo after pagdating ng mga ages 30, 40, dati-dati mga 40, 50, 60. Ngayon nag-umpisa niya 30, 40, and 50. Makikita niya dyan sa mga kasada natin, hindi katulad dati 10, 20 years ago, mga normal lahat ng mga tao maglakad, very happy. Ngayon, marami na kayo nakikita niyang baldado, napuputulan ng paa, mga kamay, ganyan. Naka-wheelchair na, bata pa. So this is a result of ito yung mga lifestyle natin over the past 10 to 20 years. So ito nga, itong ingatan natin dito sa mga chronic na yung merry-goers, yung every year kumakain ng lechon sa Christmas time, every year matatamis, yan, yung i-regulate na natin. Ito na nga, sinasabi ko, year-end na tayo matatapos na itong year nito. Ito yung panahon na natin ng to another chance. So mag-resolution na tayo na baguhin natin ang lifestyle for next year para either to prevent the seriousness or to try to change yung ating sakit para itong one whole year mag-recover tayo at the following year normal health na naman. Actually talagang hindi maiiwasan sa ngayon ganitong sa dami ng okasyon. Sabi ko nga, isang okasyon, lilipat ka, kabilang okasyon, sa dami ng imbitasyon na yan. Sabi ko, iba na yung, kung araw-araw na ganyan, siyempre, mayroon kang mararamdaman. Hindi yung sinasabi nga ni Doc na matagal na naimbak, compounded, accumulated, sa kalalabas yung sintomas. Oh. Well, ako, isa maidagdag ko lang dyan. We all have a choice Ganon. Okay? So, sa totoo lang, I've been to a party almost every day. Hindi lang Christmas party. May birthday party, may kinakasal, meron ding may lamay pa nga. Okay? So, almost every day, attend ako ng mga party at hindi nawawala yung kainan. Okay? You have a choice. Okay? So, hindi naman you do not have to really refuse yung offer din ng host Okay? So, pwede ka naman titikim-tikim lang ganon. Kasi, if you go to a party every day and you abuse, para bang lahat na isang plato mo every day, punong-puno yan ng lahat ng mga bawal, medyo tatamaan ka talaga. Pero if you choose to control your diet on a daily basis, lalo itong Christmas season, you can actually yung manage a proper diet na iniiwasan mo yung masasamang pagkain. Yun. Minsan, papasalamat na rin kayo kung medyo masakit-sakit yung ngipin nyo o mga gums nyo para hindi mo manguya dahil masakit o hindi ka halos makakain. Yun na rin ang ayon po dito sa pag-aaral ng Rimando and Colleagues ng USDA Department of Agriculture, mayroong lumalabas na itong ikarma ata ay nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol, mga 29% at saka pagbaba ng blood sugar, 14%. So, ano po ang maitutulong ng ikarma sa mga pinag-uusapan nating mga karamdaman o sakit ngayon, Dok?
Doc? Okay, well, actually, over the past 20 years pa nga ito eh. Itong study ni Rimando, nung ginawa ng 2005, which is almost more than 10 years ago na nga, isa lang ito sa dami ng studies about yung Nara extract na nasa ICARMA. Ano? Ang Nara extract, na-discover yan na merong very powerful na antioxidante. Okay? So, na-prove pa nga dito sa local natin, dito sa isang very well-known na pharmaceutical lab na isa sa pinakamataas dito sa Pilipinas na antioxidant property. Tapos, to back that up, pati US nga they found that itong Nara extract was among the top 10% ng lahat ng herbal products in the world. Ganun. In the world nito para mapaliwanag ko yan, ibig sabihin yan, there were about mga 300 na herbal products. 300 in the whole world na itong ginagamit na mga albularyo, yung mga dahon-dahon, kung ano, saan nang kinukuha, na ginagamit na ng mga tao, ito yung mga albularyo, panggamot sa tao. So, kinolekta yung 300, nakasama doon ang Nara extract. Okay? So, nalaman nila, through analysis, is Nara extract is in the top 10% worldwide. Okay? So, yung top mga 10%, yung parang mahirap hanapin sa Pilipinas. Iyan pala, ang Nara extract nasa top 10% in the world is nandito sa atin, nasa Pilipinas. So, eto, Nara extract is number 1 in the Philippines when it comes to yung oxidation, antioxidant power at saka inflammatory power. That is the reason bakit na very effective ito sa mga chronic diseases. Yung chronic, katulad na sinabi ko, chronic diseases develop over time. Sasabihin ko, it develops over a period, sabihin natin, mga 5 taon yan. Nung 25 ka pa lang, nag-start na yung damage. Yung damage na yan, unang-una, ang nasisira dyan yung mga ugat. Ang ugat ng tao, ang pag chronic na yung damage niyan, leads to yung symptoms ng diabetes, hypertension, arthritis, asthma. Yan yung mga major na chronic diseases na yung nagiging symptomatic at the age of 25 to 30. Ganon. So, bata pa lang, lumalabas na yung symptoms nitong mga chronic diseases. So, kung maaga ka pa mag-start nito yung mga herbal preparations katulad na ICARMA, you can really prevent lots of diseases pagdating ng mga 30, 40, and 50 years of age. So, yan ang gagawin natin because of its yung protective properties at saka yung anti-inflammatory properties. Yan nanggagaling ang bisa ng ICARMA. Okay. 37% ng mga Pilipino ayon sa pag-aaral ng Philippine Heart Association, 37% ng Pilipino suffer from hypertension, the highest ever recorded. So, pag mataas ang iyong dugo, siyempre, delikado na yan. Parang sinasabing walking time bomb. Ano naman ang may tutulong ng ICARMA dito, Doc? Well, isa masasabi ko rito, ICARMA is one observation ko with regards to hypertension is ang stress level na naaabot ng mga Pilipinos pagka sila nalalaman nila na meron silang sakit, okay? Pag meron silang simptomas, sabihin natin laging nahihilo, laging napapagod, masakit ng ulo, mga ganon. Yun ang mga simptomas na mag-a-alarm ng tao. So, ang alarm ng tao, mag-elevate yung stress level, okay? Pag elevated ang stress level ng tao, para bang yung takot na takot ka, yung sinasabi mo kanina, walking time bomb. Baka isama mo sarili mo doon sa walking time bomb. Baka mamaya, hindi ako magising bukas na umaga. Yung feeling lang na yon na walking time bomb ka is enough stress to elevate your blood pressure Dahil further. nag-iisip ka. Dahil nag-iisip ka. So, yung nag-iisip ka na mamamatay ka bukas, hindi ka na makatulog, hindi ka na makaduminom properly, hindi ka na makaisip properly.
everything goes wrong, yung sinasabi natin. Okay? So, una-una sasabihin ko, by the mere fact na sasabihin ko sa mga pasyente ko na, sige, i-analyze natin ito, anong problema mo, the mere fact na sabihin, hindi okay lang itong symptoms lang nito, ano lang ito, kayang-kaya natin ito. At the same time, I will give you, ito, inumin mo na lang itong preparation nito. Ito, you see, sinasabi ko, i-karma. And we'll see how it works. Over ito, mga 2 linggo lang, ito, inumin mo. And ang result nito, ako sabihin ko, talagang effective yung i-karma. Kasi ang pakiramdam niya, nawala na yung sakit ng ulo niya, nawala yung feeling niya na lagi napapagod. Okay, so attribute nila, Dok, talagang magaling itong i-karma kasi nawala yung sakit ng ulo ko, bumaba yung blood sugar ko, ito, mas malakas ako ngayon, mas maliksi ako ngayon. Well, tama yan. Malamang effective talaga i-karma. Pero 50% of that, sabihin ko sa'yo, yung feeling na lang na bumaba yung anxiety level mo, na ang pakiramdam ko, okay na, sabi nito, okay na ako, magaling na ako. Okay? This is similar to yung sabihin natin, yung ipasa Diyos mo na lang yung feeling mo, o kayo nang bahala sa akin. Bababa bigla yung anxiety level mo, bababa yung blood pressure mo, bababa, lahat nagne-normalize. So this helps yung body mo recover. Okay? And ito, isa pa sinasabi sa akin ng mga feedback is, Dok, maganda na ngayon tulog ko ngayon. Okay? Well, i-example ko lang to. Kung ang utang mo, 100,000 na kailangan mo bayaran bukas. Kung sabihin ko sa'yo, ako na magbayad yan, ay, ang sarap na ng tulog mo. Hindi sa gamot ito, kung hindi yung anxiety alleviation ito, na nawala ang malaking problema sa pag-iisip mo at na-relax na yung katawan mo at nawala na yung sakit Naging mo. positibo na Naging ngayon. positive ngayon ang ano mo. Say. Ayun, maganda. Kaya yung pag-iisip, yung pag-iisip ng mga problema, stressful, ang mga ganito ganyan, yun talaga ang nagpapalala ng ating mga karamdaman. Pero hindi ako magbabayad ng utang ng tao. Kaya nang bahala doon. Sinasabi ko lang. Parang ano lang yun. Pakinggan natin ang testimonya ni Marcelina Agoy-Agoy. Ito ay may diabetes at hypertension. Mataas ang kanyang dugo. So, tingnan natin. Ready na ba tayo? Boss RJ, yung pong testimonya, patotoo ni Marcelina Agoy-Agoy. Ako si Marcelina Agoy-Agoy. Nakatira ko sa Malabago, Mangadan, Pangasinan. Ako edad 72 anyos. Nagtrabaho ko sa Acult BSW. Tuwing may tinutos ang midwet namin na mag-libot-libot sa mga kabaybayan, pumupunta kami. Ako'y na madalas napapagod pag malayo ang ilalakad ko. Ako'y may sakit na diabetes at high blood. Wala nagpunta ko dito sa Karma, nagtitika ko dito, biro bumaba ang blood pressure ko at diabetes. Biro maganda na hindi ako masyadong napapagod sa kaikot-ikot sa bahay-bahay. Dati ang blood sugar ko 144. 130 na lang ang sugar ko ngayon. At maraming salamat sa Karma at bumaba ang sugar ko saka yung blood pressure ko. Umangan na rin yung pakiramdam ko ako nag-iikot sa mga kabaybayan. Nawawala na rin yung pagod ko. Yun lang. Kaya mga kababayan ko, kung gusto niyo mapagaling ng mga sakit niyo, kung gusto niyo masibukan ng benepisyo, subukan niyo mag-take ng Karma para gumanggalan sa kiramdam na. Okay. Yun, ang testimonya ni Marcelina Agoy-Agoy, isang diabetic at hypertensive. Mataas ang kanyang dugo. Tama ba yun? Hypertension or hypertensive? Yes. Okay. Yes. So, maganda nga yung trabaho niya dahil naglalakad-lakad siya eh. Oo. Nag-iikot-ikot sa mga bahay, nagsusurvey kung ano. Well, ito kung napakinggan niyo siya from the beginning, ang una-una edad niya is 72. So pasok na pasok yan sa chronic diseases. Ang sakit ni Miss Agoy-Agoy, hindi naman nag-start ito ng 71. Nag-start ito ng 65
Okay? Tapos ituloy-tuloy hanggang sa nagkaroon siya ng yung mga complications. Okay? Kung napakinggan niyo siya kanina, ang occupation niya is a very stressful occupation. Lagi siyang on the go, lagi siyang lumalakad. So, lagi siyang stressed, ang tinatawag natin dyan. So, yan ang kinonect ko kanina. Yung occupation niya was very stressful. Because of the occupation na very stressful, hindi natin alam kung nagkaroon siya ng diabetes o nagkaroon siya ng hypertension. Pero assessment ko dyan is nauna na yung diabetes niya. Kasi when you are a diabetic, laging mataas ang blood sugar mo. So kung mataas ang blood sugar mo for over 5 years, isang side effect niyan, kung sabihin complication niyan, is hypertension. From your high blood sugar, makakaroon ka ng hypertension. And when you have high blood sugar, when you have hypertension, and when you have a stressful job, malala yan, aggravating factors yan eh. Okay? So kailangan natin, katulad na sinabi ko kanina, we have to parabang interrupt, tigilin natin yung vicious cycle na yan. First of all, i-rehabilitate natin yung feeling niya. Ibig sabihin ko, kumonsulta sa akin. Relax lang kayo, hindi kayo mamamatay bukas. Ganito ang gawin natin. Inom kayo ng Ikarma kasi mabisang Ikarma. After her drinking na Ikarma, bumaba yung blood sugar level niya. Okay. Nung bumaba yung blood sugar level niya, parang naging malabnaw yung dugo, nakatulong yun sa hypertension niya. O, di hypertension yan, medyo nakatulong din. Okay, so yung overall feeling niya, okay na yung blood sugar niya, maganda na yung energy availability, wala nang hypertension, hindi siya napapagod, at nagagawa yung trabaho niya for the past 2 to 3 weeks na uminom siya ng Ikarma. Parang general tune up ang nangyari sa kanya. So yung feeling na yan, overall na good feeling, patuloy-tuloy yan sa pagaling yan eh. So yan ang process ng healing na naranasan ni Miss Agoy-Agoy. Yun, okay. Mayroon po tayong listener dito sa Orlando, Florida, si Avelina Nowli at Telma Harrington at si GC Sabala Miguelon sa Orlando, Florida. Thank you for listening. Okay. May kamag-anak tayo dyan sa Orlando, Florida. Actually, isang anak ko nandyan sa malapit Jacksonville. Pero Florida is listening. Thank you for listening. Sana makarating ang Ikarma doon. Nandun na. Ginagamit ng anak ko. Ginagamit ng mga kamag-anak ko dyan. Ang problema, paano natin pararating dyan sa Florida? Kailangan umuwi kayo ng Pilipinas. Para bumili dito? Yes. Okay. So, ito naman. Ito palagi nakikinig sa atin dito. Si Jerry Lamsen. Senior citizen din ito. Mataas ang kanyang blood pressure. At kung ano pa bang karamdaman nitong si Mr. Jerry Lamsen. Pakinggan po natin ang kanyang patotoo o testimony. Ako po si Gerardo Lamsen. They call me Jerry. 57 years old. And then I'm using Ikarma almost 1 year na. Nung na-diagnose din ako ng high blood. So kung minsan para akong hininga, nahihilo kung kan. Saka yung paglakad mo lang o pagtakbo, medyo na ako. Parang hinihingal. Na-discover ko yung Ikarma sa pakikinig ko sa radyo sa umaga, kila Dr. Glenn. Siyang kasama yung announcer dito sa DWIC yata yun. Si Orly. Doon ko narinig. Tinry ko yung Ikarma. Tinry ko yung capsule muna na Ikarma. Bumili ako ng isang banig sa St. Joseph. Yung napansin ko parang naging yung paghingal na wala. Mayroon akong nagja-jogging ako twice a week. So ngayon, nabalik ko na yon. Kasi pag nagja-jogging ako noon, parang minsan hindi ko na makuha yung 5K na, kasi 5K hanggang dito doon sa amin, no? So kung minsan hindi ko na natatapos. So ngayon okay na ako, hindi ko na iniinda yung hingal. So yun ang tiwala ko doon sa Ikarma na tinitik ko na nakatulong sa akin sa health ko.
O yun. Ito si Jerry, runner din pala to. Yes. Oh. Nagja-jogging siya, physically fit siya. Ang kondisyon ng pangangatawan niya, makikita mo talagang ano eh. Pero bakit napapagod? Bakit hinihingal? Hypertension. Well, actually, yeah, to see, kung nakikinig si Jerry Lamson dito, good morning and thank you for listening. Actually, si Jerry, masasabi ko lang dito, Jerry has been using e-Karma for quite a while na. I think over 2 years na. Okay? And the important point about Jerry Lamson is he was actually almost an incidental user eh. Incidental. There was another reason why. Niya tayo, sinubukan niya. Pero there was actually another reason why he came to us. Because may sakit din yung asawa niya. Hindi ko lang masabing kung dito on there. Pero Jerry is actually going through stressful times right now. And I talked to him sa office pa. Tumatawag nga. Guilty nga ako kasi hindi ko siya nasasagot because of yung very hectic din ako. Pero he's going through stressful times right now. And masasabi ko lang sa kanya, yung e-Karma will actually help people like Jerry in stress. Kasi in stressful times, nandun pa rin yung oxidative processes na magpapatuloy din yung mga sakit ng mga tao katulad ng diabetes, hypertension. Pero when you are loaded with yung e-Karma, yung mga protective na preparations, kayang-kaya itong mga stress nito. So, ibig sabihin, si Jerry kumonsulta sa inyo para doon sa asawa niya. Yan. Ayun. So, yan ang naalala ko. Hindi ko lang vice versa, pero it was almost incidental kasi para bang asawa niya may problema, siya din at the same time meron din siya mga health concerns. So, umiinom silang dalawa, yung na-feeling niya na ang nakatulong sa kanya. Pero meron din siyang feeling na umiinom din sa asawa, nakatulong din sa asawa niya. So, para bang siyempre, maski sino yan. Kung nakikita mo ang asawa mo na may karamdaman, magkakaproblema ka talaga. correct yan. Mahihila Tama ka. yun talaga. So, for better or for worse talaga yan eh. Ganon. Kaya nung pinasubok niya doon sa asawa, why not? Ako nga rin. Naramdaman niya, maganda pala. So, yun. Pwede na siyang tumakbo uli. Hindi na siya yung mga typical stories ng e-Karma na ini-start ko. Sinasabi ko sa kanila, try e-Karma. Kasi kung ano man yung sakit mo, ako, kino-connect ko lahat ito. Ang topic natin ngayon is yung hypertension eh. Pero lagi kong binabalik, ang mother of all chronic diseases, ang palagay ko is high blood sugar na diabetic. Okay. Ganun eh. Kasi kung high blood sugar ka, kung bata ka pa na mahilig ka talaga sa matamis, tapos sabihin ko, lahat ng lahim mo may diabetes. So talaga parang candidate ka na talaga sa diabetes. Alam mo na, bata ka pa. So tinuloy mo pa rin. Okay? So yung ikaw hyperglycemic ka for the past 5 to 10 years, tatamaan ka talaga ng mga chronic diseases. Ang susunod dyan, una, kakaroon ka ng heart disease, kakaroon ka ng problema sa mata mo, kakaroon ka ng liver disease, magkakaroon ka ng kidney disease. So, ang mother of all diseases today, ako, personal opinion ko, is high blood sugar na sinasabi nilang diabetic. Kasi pagka sa aming mga doktor, we cannot actually yung sentence you to being a diabetic hanggat hindi na fulfill yung criteria. Kailangan meron ka talagang parang 3 blood sugar test na fasting na mataas ang blood sugar mo. Hindi naman pwedeng yung isang blood test mo, high blood sugar, diabetic ka kaagad eh. Hindi naman yan ang proper. So, yung iba dyan, tinest ng blood sugar, mataas ang blood sugar, diabetic pala ako. Hindi marami kang kinain cake kagabi, kaya mataas ang blood sugar mo. Kaya, so, it requires proper documentation and workup para masabing diabetic ka. Chances are, kung lahat ng kamag-anak mo o mga sibling mo, mataas ang sugar, chances are talaga diabetic ka. Ganon. So, kailangan talaga you have to follow kasi it's a medical discipline na kailangan talaga may discipline ka dyan sa pag-manage niyan eh. Hindi basta-basta kung tama yung discipline ng tao, kayang-kaya i-manage ang diabetes. Isang talaga typical example niya ng ito si
Valenciano, si singer natin, Gary Valenciano. Gary Valenciano. Oh. He's a type 1 diabetic. Yan yung maaga pa. Pero tingnan yung buhay niya, parang normal. Because So, kung minsan, nagkukulaps yun sa kanyang concert. he's a disciplined person eh. Alam niya kung anong kaya ng katawan niya. Alam niya dapat ang gawin niya. Meron siyang discipline sa sarili niya sakit. Kung meron kang discipline sa sarili mong sakit, kayang-kaya mo yan. Pero yan. Yung nga, mayroon tayong kaibigan na kundi mabigat din ang kanyang katawan. Kung minsan, masakit ang kanyang mga buto-buto, mga laman. Nagpa-check up. Ang kanyang blood sugar is 6.5. Ay, mataas Bakit? ngayon. Mataas na yon. Oh, hindi kasi kasi depende sa mga yung ginagamit natin tao ng mga sa numbers ng binibigyan ng doktor. Ang normal sa mga ganong numero dapat mga below 6, mga 5, 4, 5. Tama yan sa mga tao. Pero kung sabihin na 6.5, mataas yun. 6.5. May mga pasyente ako merong 8, 9, and 10 eh. Ganun sa numero. Pero on the other perspective, meron mga numero na ginagamit na 120, 80, 400, gano'n. So parang isipin mo, bakit 6.5 yung sa akin 120? Parang hindi, ibang sistema. Method, Ibang sistema yan. Pero 6.5 is actually high, gano'n. So, siyempre, evaluate ko yan, 6.5, kailan mo kinuha yan? Nag-fasting ka ba? Tanghali mo makinuha yan? Katatapos mo lang ng isang bibingka? O ano bang kwento sa likod ng... Tapos, hindi lang iyon. Kailangan malaman natin kung chronic yan. So, meron pa isa pang test, yung hemoglobin A1C, na malaman natin kung matagal na mataas yung blood sugar mo. Kasi kung wala kang hemoglobin A1C, yung test na yun, ibig sabihin, hindi, kahapon lang yung kumain ka ng matamis, kaya nga mataas. So, ulitin natin yan. Ganon yan ang proper. So, kailangan talaga SBA1C. Well, yun, that's proper evaluation eh. Kasi, because of yung hard times natin ngayon na mga masyadong mahal ang konsulta, masyadong matagal ang pila sa mga doktor, sa mga clinic, sa mga hospital, ang nagiging trend ng mga tao ngayon, self-medication eh. Para bang hindi mo rin masisi ang general population kasi Kung anong narinig niya, yun na. yun. Kung ano yung narinig niya binigay doon sa kapitbahay niya na nagpa-check up. Ay, ako din. Sige, bili din ako niyan. Hatian mo na lang ako. Para kasi kailangan reseta pa eh. Yun. Kung napakinggan nyo na ikarma, mag-ikarma na kayo dahil makakasiguro kayo talagang dyan, maganda ang kanyang epekto. Itong ating kaibigan din si Gary Dalisay. Former yung dating pulis. Medyo masakit ang kanyang mga paa. Kaya pwede kang mag-ikarma, Gary Boy. Para matulungan tayo ni Doc sa mga nararamdaman natin. Mayroon din nagsasabi rito, Doc, tinatanong kung ano raw yung prostatitis. 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 O yan. Kung tama yan prostatitis. Okay? Isa pang kunyan, yung parang sign of hypertension. Ganon din yan. Okay? Kasi, ang prostate, kaya lumalaki yan, may circulatory problem din yan eh. Ganon. Kung sira-sira yung mga ugat na nag-feed ng prostate, magkakaroon siya ng enlargement eh. Ganon yan eh. So, ang prostatitis actually is an inflammation of the prostate gland. Yung sa lalaki yan, wala sa babaeng prostate. Inflammation of the prostate gland is prostatitis. Okay, so question is, what causes prostatitis? Okay, there are several things eh. Parang may mystery yan eh. Is it the male organ, is it overused or underused? Okay, so anong ginagawa ng prostate gland? The prostate gland yung produces yung mga semen, yung mga lubrication ng sa male organ, ganun yan eh. So, kung sabihin nilang overuse, too much sex ganon, well, marami naman overuse, puro sex naman ang buhay niya. Hindi naman enlarge yung prostate. So, nakukuha ba yan sa overuse at underuse? Hindi eh. Well, yung documentation, medical documentation does not prove either way. It doesn't show na kung oversex ka, malaking prostate. It doesn't show na underuse ka na malaking prostate mo. So, either way, walang medical scientific documentation proving the under or overuse of a prostate gland. Okay?
it's more of, kung sa akin, it's more of a lifestyle o kaya hereditary. Okay? So, kung sabihin natin hereditary, sabi ko, yung father ko may prostate enlargement. Ako naman wala. O yung mga sibling ko, wala sin. O, parang ganun din. Yung mga grandparents, meron bang prostate enlargement, prostatitis, pero wala naman itong mga bata. So, yung just by observing na lang, you can disprove na yung genetic na component eh. So, marami pang mystery about prostatitis. Okay, so, paano nakakatulong ang ikarma sa prostatitis? Yun. Well, prostatitis is a inflamed prostate gland. Ikarma is an anti-inflammatory product. Very strong pa. So, marami akong users. Actually, merong medical documentation pa nga over the past 10 years. Marami rin nag-aral ng itong ikarma extract. Ginamit nila to study prostate enlargement. And they found na tama effective. Ako, over the past 3 years na sinasabi ko itong ikarma sa mga prostate na lumalapit sa akin, yung father ko mismo, he's been on ikarma for over 5 years na. He had prostate enlargement 5 years ago, and for the past 5 years, hindi na lumaki. Hindi naman lumiit, pero hindi rin lumaki. So, yung sinasabi ko, and several other users na kausap ko, na gumamit ng karma, na maintain talaga ang prostate. Hindi lumaki, hindi lumiit. Okay? Pero meron din na lumiit because of yung inflammatory process. Inflame talaga, na counteract na yung karma, na wala inflammation, lumiit talaga. Ganun yan eh. So ano po mga sintomas ng prostatitis? Well, kasama din ng prostate enlargement symptoms yan. Yung problema sa pag-ihi. Minsan, yung pagising-gising, pakunti-kunti ihi, gano'n. O minsan, hindi nakakaihi. Kasi magamaga yung prostate gland, yung prostate gland, napaluputan yung daanan ng ihi. Kung namaga yun, hindi makadaan yung ihi, hirap kang umihi. Okay. Ganun yan eh. So yung traditional na medicine ng prostate gland, maririnig mo dalawa, tamsulosin at saka finasteride. Dalawa yan. Yung isa is a sex hormone suppressant, the other is an anti-inflammatory agent. Dalawa. Okay? So ang research ko, nakita ko na ikarma has both properties. Ikarma can regulate your hormones and ikarma can suppress inflammation. So taking ikarma, which is a cheaper long-term remedy, which can replace yung finasteride at tamsulosin. Pero kailangan, you have to prove it yourself. Ganun yan eh. Kasi meron tayong mga gumagamit na sinasabi, o nga, tama dok. Yan, 1 taon na akong gumagamit. Steady yung aking prostate. Prostatitis wala, pero enlarged pa rin ang prostate. So, pero yung symptoms, nawala na. Mas ito ba maganda. mararamdaman mo rin sa pag, may sumasakit ba sa pantog? Sumasakit ba yung bilog or what? Hindi directly ang pain coming from yung prostatitis. Yung pain from is usually comes from yung obstructed yung urine flow. Siyempre, yung di ka makaihi. Namamaga na yung urinary bladder, puno ng ihi, di ka siyempre, masakit din yun. Paano ko? So, kung talagang ayaw, barado, parang tense na tense ka, emergency room, sasaksakan ka talaga ng catheter para maalis. Ganun yun. So, ayun. So, walang symptoms na, yung madalas na pag-ihilang, ganun. Saka, hindi ka makaihi. Usually yun eh. Ang most frequent is yung problems with urination. Every now and then, pero may fever, pero hindi naman hindi mo pwede sabihin may fever ka, ayun ang prostate ko. Kasi prostatitis is inflammation. Inflammation can cause fever. Ito ba nakaka-epekto ba ito ng erectile dysfunction? Hindi directly connected. Erectile dysfunction is another parang sign of hypertension. Oh. Okay? So, kailangan maintindihan mo erectile dysfunction. Kailangan hindi tumatayo yun dahil hindi pumapasok yung dugo sa ari. Yung dugo, yan ang magpapatigas ng ari kasi yung influx ng blood, yan ang papatigas. Tapos, para bang tubig sa lobo. Pasukan mo yung lobo, balon ng tubig, titigas yung lobo eh. Tapos talian mo, hindi nalalabas yung tubig. Matigas talaga yan. So, ang ari ng lalaki, ganun din. Papasok ng dugo yan, tapos may magsara ng valve para hindi lumabas.
para magme-maintain siya. Ganon. So, erectile dysfunction is a problem where there's a parang circulatory problem. Hindi pumapasok yung dugo. Ayun. Ganon lang eh. Hindi dun sa So, prostate. connected yun sa hypertension. Hypertension. So, kung hypertensive ka, maaaring may problema ka rin sa erectile dysfunction. So dapat hindi ka magtitik ng mga enhancement. Kailangan yung dugo mo ang pababain mo. Yeah, yan, Kwan. Yan ang connected eh. Yung mga yung male function na yung mga remedyo niyan, actually baka merong component doon na nagpapababa ng blood pressure at saka tumutulong doon sa circulation ng blood. Ganun yan eh. Yun. So, marami tayong matututunan dyan. Si amigo Gary Dalisay, maganda yung advice ni Dr. Glenn. Kung medyo mahina-hina na ang di na matarihan ang manok, siguro mataas na ang dugo. Yun. Wala yung koneksyon sa sinasabing tawag natin dito, prostatitis. Sa babae naman, ano yun? Mayroon din tawag, ano rin sa babae, no? Babae, walang prostate eh. Ganun yan eh. So, the prostate is an organ that produces male hormones eh. Ganun eh. So, ang babae, wala yun. Wala. Sa babae, the organ that produces female hormones is the ovary. Ganun yan eh. So, ovary ang kwan. So, ang problema naman sa babae is yung mga ovarian cysts, ovarian tumors, mga ganun. So, yan, nakakatulong din ang ikarma dyan because it's an anti-inflammatory agent. At ang mga ovarian cysts, nag-i-start yan sa inflammation. Okay. Nung araw, marami akong yung mga matatanda, ang ginagamit nung araw is banaba. Dahon ng banaba, naglalaga ng dahon ng banaba, yun ang iniinom. Ngayon, ikarma na. Oo. Hindi, kasi ano ba yung banaba, pati isa sambong, mga ganon. These are long time remedies, ginagamit pa ng mga ninuno natin dito sa Pilipinas, nanggagaling sa mga dahon. Mga albularyo nga, sila, yan ang talagang ginagamit nila. Alam nila, dahil sa frequent use nila sa mga lumalapit sa kanila, na gumagaling. So, yan, talagang ginagamit nila. O, ito, banaba, ito, sambong, pag may UTI, ito, inumin ito. Talagang anti-inflammatory yan eh. Nakakatulong. So, kung merong namamaga sa katawan na cause ng UTI, sige, inumin mo to kasi may banlaw yan at saka may anti-inflammatory, makukure yung, yung UTI mo. So, importante siguro ngayon, magpa-check up na lang muna. Magpa-examine ng mga blood sugar. Meron pa tayo natitirang 5 minuto, Doc. Ito nga sinasabi natin, celebration na naman bukas ng bagong taon. So, ano po ang magandang may advice natin? Well, ito sa mga nakikinig, alam nyo naman, this is the last Saturday of the year. Yesterday was the last Friday of the year, and tomorrow is the last Sunday of 2023. So, ito na nga, masasabi ko, whenever something ends, may katapusan na lahat. Okay? Tayo may katapusan din eh. Pero pagkatapos din yung katapusan, may bagong umpisa. Pag tayo namatay, bagong buhay tayo sa langit. Ganun yan. Okay? So next year, meron tayong time to change, time to renew. Meron tayong second chance ito sa buhay natin. Yun. Okay. So, yung usually nangyayari sa January 1 is yung resolution time. Okay? Di gawa kayo ng resolution yun. Pero, ang resolution kung masyadong komplikado, hindi rin nangyayari eh. May New Year resolution ako. Ang nagbabago lang yung taon. Nagbabago lang yung kalendaryo. Hindi ata nagbabago yung tao eh. So, The same pa rin eh. Masasabi ko lang, make it simple and doable. Yung resolution nyo. Ang gawin nyo na lang, yung anong pinaka-problema nyo this year, solve nyo yun. Eh kung ang problema nyo this year is hypertension, topic natin ngayon, gawin nyo na lahat sa year 2024 para matigil yung hypertension. Para sa 2025, ayun, natupad yung resolution, wala ka ng high blood. Ayun. Tulad ditong ating listener na si Flor Calpo, ayan, losartan palagi ginagamit yan. So, baguhin daw, sabi ni Doc.
Ito, one proper piece of advice ang masasabi ko. Ako, losartan user din ako. User din ako ng antihypertensive medications for almost 40 years na. Bata pa ako, nagpa-practice ako sa US, kahit na high blood ako, mataas talaga. Hanggang ngayon, nag-losartan ako. Okay? Sinubukan kong tigil kasi personal kwan ito personal observations ito. Kasi gusto ko talaga i-prove sa tao na pwede mo itigil ang hypertension, yung maintenance medication. Okay ron. So, sinubukan ko sarili ko, tinigil ko yung lahat ng anti-hypertensive medication ko. Okay? So, for almost a year, sinubukan ko, talagang hindi tumaas yung blood pressure ko, na wala akong medication. Pero eventually, meron times na yung mga party, yearly, may stress din. Okay, meron nagkaroon ako ng symptom, sumakit ang ulo, tumaas ang blood pressure. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero, ang point ko dito is, ang pinaka-dangerous part of hypertension is yung pinabayaan mo, para yung sinasabi mo, walking time bomb. Okay? Na pinabayaan mo, wala kang gamot, tapos nagkaroon ka ng stressful situation, biglang bumalik yung hypertension mo, tumaas, doon ka atakihin. Yun. Okay? So, ang pinakamaganda niya na masabi ko, huwag nyo itigil yung medication nyo. Dagdagan nyo lang katulad na ikarma para ma-maintain. Kung sakaling kayo maubusan ng pera, gamot, kumpante ka pa rin. Stable ka pa rin. Meron pa rin tulong niya. May backup ka. Ganun. Ako, yan na, yung buhay ko. Yung losartan ko, hindi ko talaga ititigil. Para bang almusal ko yan sa umaga. Huwag ka na mag-isip, inumin mo na. Ang liit-liit niyan, isama mo na sa isang basong tubig sa umaga. Tapos na yung problema mo. Every day for the past 20-30 years na ako, hindi ko na iniisip yan Pero ito nga, meron akong backup. Kung sakaling... Kumbaga, spare battery. Ma-strand ako sa isang island na wala akong gamot, naka-ikarma ako. Kaya ko to for 1 whole year na wala akong gamot. Yun. Tapos kung babalik ako, ayan, sige, ituloy ko lang uli. Kasi hindi ko ma-prove na talagang wala akong hypertension na. Ganun yan. Yan ang tip ko sa lahat. Maintenance nga Tinatawag natin maintenance. Matatandaan na tayo Yun. Hindi katulad ng bagong-bagong makina. Ang makina kumbaga natin... nga, sa sasakyan, meron doon nakareserbang isang isang gulong. Tama. Para maano ito. Better to be ready. Prepared ka. Preventive. Yan ang topic natin. Okay. So, si Estrella Carmelo, si Armando Segundo, si Miriam Dasig Bulataos, si Doji Plomantes, si Carlito Bandong, Melba Cloris Serna, Jojo Bauson, Gina Calyanta, Jane Magsano, Gina Soriano, mga avid listeners natin yan at pa ibang viewers natin. Magandang umaga po at sana mayroon na naman tayong mga bagong natutunan, mga advice galing kay Dr. Glenn Soriano kung paano po natin asikasuhin ang ating katawan at paano po makokontrol ang ating mga sakit. So, Happy New Year! Happy New Year! Happy Rizal Day! See you next week! See you next week. Next week na naman is January. Ano ba January na yan? January 5 bata. January 5. Okay. Today is January 30, Rizal Day. I enjoy ating actually, babatiin ko yung dalawang kambal na birthday today. Jose Rizal Day is Josepina and Rizalina. Ayun. Happy birthday. Babae. Babae. Maganda ng pangalan nila. Jose Pina and Rosalina. Rizalina. Yung pinanganak sila, Rizal Day, binigyan ng sila yung pangalan. Kambal. Ayun. So, kasama natin sa technical side, si Robert R.J. Garcia, humahabol dito, Madam Prissy de la Cruz. Good morning. Si J.C. Tulyao. Ayun, nawala tuloy yung mga ano natin. Dating mga viewers. Business din natin yan. Okay. Happy prosperous New Year daw sa ating lahat. Maabig yakap po sa anod balang silang sakay. Tandaan si amigo yo, early in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Early in the morning. Ganda ng pangalan. Dag si Romeo Castro, nakatira sa Manat Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po 57,